Good morning, I'm Gretchen Hall. We're coming to you live on this 25th day of July. It is a Friday, bringing you Morning Matters because your mornings matters. Get to the stories that matter today. Typhoon Emong has gained speed and is expected to make landfall this morning in either Ilocos Sur or the northern part of La Union. In response, storm warning signals have been raised over almost all provinces throughout northern and central Luzon, including the Cordillera region. The Department of Public Works and Highways reports that over 5,000 flood management projects are currently underway. We'll discuss that later on in the program. Casado o Cancelado? The charity boxing match between PNP Chief General Nicolas Torre III and Davao City Acting Mayor Baste Duterte is now uncertain. This follows Duterte's demand for all officials, including President Marcos, to undergo a hair drug test first. Typhoon Emong is about to make landfall over Ilocos region. Its center was last spotted over the coastal waters of Bangar, La Union. The typhoon packs maximum winds of 120 kilometers per hour and gustiness of up to 165 kph. Emong will cross northern Luzon and emerge over the Babuyan Channel before noon of today. Its passage will trigger a weakening trend, which is expected to continue for the rest of the forecast period. Signal number 4 is now up over the southwestern portion of Ilocos Sur, as well as in the northern and central portions of La Union. Signal number 3 is in effect over the southern portion of Ilocos Norte, the rest of Ilocos Sur and La Union, as well as in the western portion of Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Benguet. The same goes for Abra and the northern portion of Pangasinan. Over a dozen areas are now under signal number 2, which are now flashed on your screen. Now, these areas, meanwhile, are now under signal number 1. For more updates on the weather, we have Pag-asa weather specialist Benison Estareja. Magandang umaga sa iyo, Benison. Magandang umaga din po, Ms. Gretchen. Anong latest update natin kay Typhoon Emong at kamusta na si Dante? So far po itong si Bagyong Emong ay nasa severe tropical storm category na lamang po, no? As of our analysis at 6 in the morning, ito po ay humina ng bahagya from a typhoon category kaninang madaling araw, no? At knowing na ito ay naglandfall na nga po as of 5:10 in the morning naman po for the second time dito po sa city of Candon sa may Ilocos Sur, at inaasahan po for the next few hours it will also cross the rest of Ilocos region plus most of Cordillera Administrative Region, and then pagsapit po ng tanghali hanggang hapon ay nasa may extreme northern Luzon po ito. And from tomorrow, or from this afternoon up until tomorrow afternoon, it will be over the northern portion of Philippine Sea and will exit the PAR tomorrow afternoon. Kahapon pinag-uusapan lang namin ni Alvin Pura itong Fujiwara effect, no, na parang naghihilahan si Dante at si Emong. Wala na ba yun? I mean, tuluyan ng nakakalas yung dalawang movement? Yes, yung interaction between Dante and Emong po is nababawasan, no, yung tinatawag nga natin na Fujiwara effect, because their distance from one another is lumalayo din po sila sa isa't isa. No? At the same time, kung mapapansin din nila itong si Bagyong Dante ay nasa may East China Sea na at patuloy na humihina. So ibig sabihin, mas nangingibabaw or mas nagdo-dominate na itong si Bagyong Emong at nagiging independent na rin yung kanyang movement. Kaya naman, inaasahan na natin na unti-unti na itong bibilis ng kilos while crossing dito sa may northern Luzon, at mas bibilis pa po yan bukas hanggang sa, yun nga lang, at the same time, hihina ito. No? That's some good news naman sa ating mga kababayan. Gaano karami ang dalang tubig ni Bagyong Emong o ni Severe Tropical Storm Emong, pati na rin ang lakas ng mga hangin? Yes po, as a severe tropical storm, it is more or less 100 kilometers per hour po yung taglay na hangin dito sa mga areas po ng Ilocos Region and Cordillera Region. Pagdating naman sa mga pagulan, no, influence din ni Bagyong Emong itong malakas pa rin po na hanging habagat. Kaya yung mga areas, bukod dito sa northern Luzon, directly affected by Emong na merong mga heavy to intense rains currently, meron din tayong aasahan ng mga mararaming ulan na malalakas, pabugso-bugso pa rin over most parts of southern portion of Central Luzon, Metro Manila, and then most parts of southern Luzon, o kabilang na dyan ng
areas kagaya po ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. So mostly yung tubig na dala nitong Emong ay galing dun sa habagat. Yes, kung dito sa may Southern Luzon, nanggagaling po siya sa habagat. But then dito sa may Northern and Central Luzon, from Emong mostly. Anong klasing pag-ulan ang aasahan ng Region 1 ngayong araw? For Region 1 po, most likely magkakaroon tayo ng mga intense to torrential rains. So nasa more or less 200 millimeters po yung posibleng ibagsak na ulan galing kay Emong for the next 24 hours. And the same goes also for Cordillera region at take note na lang din po natin no, kapag nasa mga bulubundukin na lugar, umaakyat yung moisture, mas na-enhance po yung rainfall. Kaya kung mapapansin po nila over areas kagaya ng Baguio City, the rest of Benguet, and some areas of Abra, mas malakas actually yung pag-ulan as compared to Ilocos region. So kahit doon, no, kumbaga hindi nyo muna ina-advise na bumiyahe doon sa area na yon. Lalong-lalo na sa mga bundok natin, bulubundukin. Definitely, no, hindi po advisable na mag-travel by land, even by sea dito sa may Ilocos for today, no, dahil meron tayong wind signal. Ibig sabihin yung ating impacts, posibleng makasira, yung wind impacts, posibleng makasira po ng mga light material structures, as well as makasira po at makapagpatumba ng ilang puno at halaman at mga pananim, and then at the same time, yung lakas na hangin na around 100 kilometers per hour makapagpatumba rin po ng poste and linya ng kuryente. Bukod pa yan doon sa mga hindi natin nababanggit na malalakas na ulan, no, na posible naman magdulot po ng mga pagbaha at saka pagguho po ng lupa. Kay Benson, yung 100 kilometers per hour ni Emong, meron bang ibang bagyo o sama ng panahon na maaari mong maihalin tulad dito para maintindihan natin kung gaano kalakas yung 100 kilometers per hour? Actually, medyo marami-rami po, no? Yung mga nagdaan nating mga bagyo late last year. Pero mas maire-relate siguro natin kapag kunwari yung 100 kilometers per hour parang kasing bilis siya ng hangin. Parang yung hangin niya is kasing bilis ng isang mabilis na kotse. So para pong tinamaan tayo ng ganun kabilis na hangin, no? So imagine that posibleng makasira talaga ito ng napakaraming mga structures at saka po mga puno. Okay. Pero kakayanin naman. Kasi 100 kph sa takbong sasakyan, medyo pag sa highway, yun ang regular speed, ano? Mabilis po yan. So para tayong hinampas ng ganong hangin. Iba pa po yun dun sa galaw ng bagyo. Yung dalang hangin niya at yung speed niya sa ngayon na 20 kilometers per hour, magkaiba po yan. Okay, Benison, last year naalala ko, July din yon na nakaranas ng 6 na sunod-sunod na bagyo yung Pilipinas during this time frame. Kamusta naman yung pag-monitoring natin dun sa iba pang low pressure area, or are we monitoring anything else? Good thing po na nakalabas na itong si Bagyong Dante, so hindi na siya nakaka-apekto directly po sa atin. Meron na lamang slight enhancement ng habagat. Yung bagyo na minomonitor po talaga natin sa ngayon ay si Bagyong Emong. Yung nasa labas pa na isa po ay si Crosa, yung international name niya. At ito po ay patuloy na lumalakas habang kumikilos po northward dito sa may Pacific Ocean. No? So based sa ating analysis naman, hindi naman siya papasok ng ating PAR at hindi naman magkakaroon ng direct effect. Okay, just to finalize everything, no, kailan lalabas si Severe Tropical Storm Emong at ano ang trajectory nito sa kanyang paglabas? Based po dun sa latest track ng Pag-asa, we're seeing nalalabas itong si Bagyong Emong bukas na po ng tanghali or hapon. And then, ang assessment natin kasi, pagtawid niya dito sa bulubunduking lugar po ng Northern Luzon, magiging mabilis po yung paghihina nito, no? So by tomorrow, possible na tropical storm ito early tomorrow, and then pagsapit po ng hapon, posibleng humina pa siya sa tropical depression at paglabas dito sa may area po ng Okinawa sa southern Japan, posibleng low pressure area na lamang po ito. Ibig sabihin, by Sunday, medyo maganda-ganda na yung panahon? Bubuti yung panahon. Bubuti. Is a better term. Pero di pa natin ma-finalize po kasi maraming lugar pa rin po yung magkakaroon ng mga pag-ulan sa Luzon. Lalo na sa may western sections, no? Mababawasan yung mga pag-ulan for sure dahil wala na tayo minomonitor po na bagyo, pero nandyan pa rin yung si Crosa sa labas na posibleng maghila ng habagat. Okay.
Yan ang ating palatandaan na alagaan natin yung ating mga bulubundukin kasi ito nga yung nagpapahina rin sa mga bagyo. Maraming salamat sa iyo, Benison Estareja, for explaining things to us and breaking down what will happen over today and the next couple of days. We have Pag-asa weather specialist again, Benison Estareja, joining us on Morning Matters. Meanwhile, several areas in Luzon have declared a state of calamity following damage from the southwest monsoon and recent cyclones. Among them is Valenzuela, where 26 evacuation centers are housing around 440 families. In Caloocan, the city council made the declaration after 4 weather systems triggered severe rainfall and widespread flooding across 46 barangays. Malabon is now under a state of calamity as well. The move, recommended by the city's Disaster Risk Reduction and Management Council, aims to assist affected residents and repair damaged infrastructure, including the navigational gate of the Malabon-Navotas River. In San Mateo, Rizal, personally visited by President Bongbong Marcos yesterday, more than 3,800 families, or over 14,000 individuals, have been affected by floodwaters. Huwag na nating isipin na baka magkabagyo. Huwag tayo mag-isip na gano'n. Tayo kasi nung lumaki tayo, maliwanag na maliwanag kung kailan ang typhoon season, maliwanag na maliwanag kung saan nagbabaha. Ngayon, hindi na gano'n. Kaya nagbago lahat. And we have to see na pag huwag na natin sasabihin baka magkabagyo, paano na pagdating ng bagyo dahil darating at darating yan. That is the fact of climate change. Kailangan na natin mag-isip tungkol sa adaptation. What do we have to do when it comes again? Because it will come again. Coming up, a proposed charity boxing match between PNP Chief General Nicolas Torre III and Davao City Acting Mayor Baste Duterte has been thrown into doubt after Duterte called for a hair drug test for all officials, including the president. And the Typhoon Emong is forecast to bring rainfall to northern Luzon. The latest updates from the Office of Civil Defense from Region 1 is up next. All that and more when Morning Matters returns after a quick break. Welcome back. You're still watching Morning Matters here on One News. Provinces in northern Luzon are bracing for the possible impact of Typhoon Emong, with some already under a state of calamity due to flooding from the southwest monsoon. Here is the report. Typhoon Emong continues to threaten northern Luzon, placing parts of Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan under signal number 4. In Pangasinan, where Emong made landfall Thursday night, nearly 600,000 individuals, or more than 200,000 families, have been forced to evacuate. 17 towns and cities are already flooded, and local officials warn the worst may not be over. Magkakasunod, Bagyong Krising, Habagat, Bagyong Dante, ngayon naman Bagyong Emong. So, dahil doon, tuloy-tuloy ang pag-ulan, tapos yung dumadali pa doon yung mga upland rainwater, problema talaga. Catch basin kasi ang Pangasinan. In La Union, nearly 3 weeks of flooding have prompted the town of Bawang to declare a state of calamity. This allows the local government to access emergency funds and prevent price surges on goods. Many residents are anxious about the effects of the typhoon, including Jerry Padua, whose wife is a dialysis patient. Pagka nag-abiso ang barangay, talagang sunod ka. Lalo na nandito tayo sa tabing dagat. In Ilocos Sur, more than 10,000 residents have been evacuated as communities brace for the threat of a storm surge. In Barangay Mindoro, Vigan, over 300 residents, mostly those living near rivers and coastal areas, were moved early to safety. Nakabahan talaga, sir, kasi ang liit-liit naman ng bahay namin. Saan kami matutulog? Wala na. Malapit na kami sa dagat po, malapit pa kami sa ilog. Kaya po pag nag-storm surge, kami po yung naunang na maapektuhan po. Residents are also worried about the possible strong winds brought by the typhoon. According to Ron Arquilada, head of Ilocos Sur PDRRMO, the province lacks natural wind barriers like Sierra Madre or Cordillera mountain ranges.
Talagang i-brace namin yung impact ng hangin kasi gagaling siya sa dagat na wala na ngayon yung Sierra Madre, Cordilleras na tumutulong para i-lessen yung impact ng hangin ngayon. Ang bagyo magagaling sa west. Sanay na kasi kami sa bagyo nagagaling sa east. Meanwhile, the entire province of Pampanga is also under a state of calamity due to widespread flooding. In Lubao, a section of the Santa Rita Dique is slowly collapsing, putting nearby homes at risk of falling into the river. Hindi lang natapos yan kasi that was the time na pasumpong-sumpong na yung pagulan. In Bacolor, much of Barangay Tinajero is submerged. The local government says it's now working on a long-term solution to a flooding problem that's persisted for decades. Sabi ko mag-diking system nila doon sa side namin para mabisa naman yung baha sa Tinajero. And in Macabebe, the district hospital has been forced to shut down due to rising waters. And now let's talk to Lawrence Mina, Regional Director of the Office of Civil Defense Region 1, for the latest on the situation in the Ilocos region. Good morning. Thank you so much for joining us. Lawrence? Yes, ma'am. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Unang-una, kamusta po kayo dyan? Kamusta po ang lagay ng panahon? Medyo sa ngayon po may hangin at maulan pa rin po. At dito sa kinakaroroonan ko, specifically sa La Union po, medyo malakas po yung dumaan. Mga halos 2 oras po na pinayo itong lugar. At katatapos babalik ko lang po dito sa vicinity ng San Fernando na mag-ikot. Marami pa rin po yung nagkatumbahan ng mga poste, mga kahoy. Yun po yung sitwasyon ngayon dito. Kailangan po namin mag-clearing. Doon nasabihan naman na po natin yung ating mga SRR units na magtulungan at ang ating DPWS din para sa clearing operations po. Oh, anong oras po yun nangyari? Dito ma'am sa kinaroroonan ko, mga bandang 2:00 po ng madaling araw na, inabot po ito ng almost 4 o'clock in the morning yung pagbayo. Now yung report naman ng Pangasinan kagabi, it was 10:45 sa Agno. Sa Pangasinan po, yung landfall kanina. So, ang Pangasinan, nag-report po naman yung mga clearing operations bago po dumating dito sa atin din, na medyo talaga pa kahit nga ito pong building ng OCD, medyo nagka-problema na po. Nag-relocate na po kami ng EOC namin. Ang pinaka-problema po dito sa Typhoon Emong, ito pong hangin na dala po niya. Tama po ba? Kamusta naman po yung pag-ulan? Ganon din po. Malakas din po ang ulan. At ganon din yung, lalo na yung hangin nga po. Kasi if I am to describe yung hangin, parang dinaanan po kami ng ipo-ipo at talagang napakalakas. Itong building nga po namin, dahil sa lakas ng hangin, umuuga-uga. 5 floors po kasi ito, building namin, ma'am. Sa inyong monitoring, nasa na po kaya yung Typhoon Emong sa ngayon? Sa ngayon po, nasa Ilocos Sur na area po. Bago man dumating doon, nakausap din po natin yung PDRIMO doon, si John Arquilado, na yun nga, nag-uumpisa na po kanina nung matapos dito sa amin. At may mga clearing operations na nga sila actually. Pero sabi ko, padaanin muna kasi naranasan namin dito kung gaano kalakas yung hangin at saka ulan na dumaan. So baka para safe naman yung mga responders natin, magpunta muna sa safe area ako. At iba talaga yung dating, kaya niyang ilipad ng tao po sa lakas ng hangin. Okay. Lawrence, dahil ito ay nasa may Ilocos Sur na, kumbaga parang nasa inland na siya, wala na ba yung banta ng storm surge? Kasi galing ito sa dagat, tapos pa-U-turn siya eh. Ma'am, hindi po magbabago yan. Yun po yung report ng DUST Pag-asa. At ini-expect natin sa mga nasa 3 to 4 meters po ang taas ng alon na ini-expect o kaya kung magkaroon man ng storm surge, mapapasok as makakapekto sa mga areas na maina ang rate niya po.
Paano po tayo naghanda para doon? Ay, ma'am, mayroon po kami talagang dissemination information drive na ginawa kung ano yung mga dapat gawin ng ating mga kababayan. Ready naman po talaga tayo. Only that, hindi lang natin talaga in-expect kung gaano to kalakas, gaano to kataas, kung ano man kung magkakaroon man. Pero alam po nila yung gagawin nila. In-evacuate na po natin yung mga nasa coastal areas. Mandatory na po ba? Yes, ma'am. Nagkaroon po tayo ng issuance ng memorandum regarding this matter para implement ng mga LGUs at saka mga local disaster risk reduction and management offices dyan sa lugar. Dito lalo na sa mga coastal areas na gumawa na po ng evacuation effort. Invite muna natin initially. That was 2 days ago. So dahil doon po dyan, nagkaroon po ng mga preemptive na rin na evacuation yung mga LGUs. Kaya po nagkaroon po ng mga tao sa ating mga evacuation areas po. Mandatory po ito? Yes, ma'am. Ang sabi namin, preemptive kung hindi man i-mandatory na natin before man dumating ang bagyo po. Oo. Sa ngayon, ilan po ang namomonitor po natin na pamilya na nasa evacuation center? Sa ngayon po, as per latest situation po, report po, dito po umabot lang sa amin, kasi ma'am, may problema tayo sa COMO ngayon, yung AOC nga natin is down. Yung umabot po through our phones ay may 94 families o kaya 141 persons na preemptively evacuated last night. These numbers are currently being updated po nga dahil wala po tayong contact sa mga karamihan na mga evacuation sites po. Oho, bakit ho? Ano po, may mga nagtumbang poste po ba? Bakit wala po tayong comms? Opo, ganun po yung nangyari. Talagang kung mapunta po kayo dito sa location ko, yung poste na nasa kataming kalsada pumunta sa kabila, yung mga ganun po. Talaga yun po yung it will take some time for a 5-minute travel to a place na gusto mong puntahan. It will take you something like 30 minutes dahil saka iiwas po. Kamusta naman ho ang kuryente at saka supply ng tubig? Sa ngayon po, wala pa rin pong kuryente dito sa La Union, then sa Pangasinan, some in Ilocos Sur, and ang Ilocos Norte, wala pong report na. Oh, buti na kukontak niya pa po kami. Ma'am, data po ma'am, ang gamit-gamit ko, yung data ko po sa Globe. Okay naman. Okay, what kind of assistance do you need over there as of now for the evacuees? Okay, as of our latest communication with the local DREAMWOS, ma'am, the needs of the affected population is still being determined. However, based on our initial assessment, some areas need search and rescue relief items, no? Then clearing of debris din coming from yung help ng ating DPWH and some from our SRR units din po na nagtumbahan nga po. Then dito sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council is also continuously coordinating sa augmentation requirement of the LDRMOs na nagkakaroon nga po tayo ng problema dahil sa communication line natin ay medyo down po ta ngayon. Communication line po, ibig sabihin po ito po yung na telepono? Yes, ma'am. Kasi di po ba mayroong mga kanya-kanyang EOC yan, hindi na namin po nakukontak sa ngayon kasi kami mismo rin, though ang DICT is proceeding now para ayusin po lahat. Oho. Pero yung cellphone po, okay naman? Cellphone signals? Well, ma'am, may mga places na hindi na namin talaga makontak. Okay. Alright, maybe understood. because of yung mga nagtatumbahan din yung po. Opo. Oo. When it comes to the rescue and relief items, para po sa mga nanonood, ano pong kailangan po ninyo on that end? Well, dito ma'am, ongoing po yung ating distribution sa effort ng DSWD at saka sa amin na rin po. As of this time, kagaya nga po ng report namin kahapon, hindi pa naman po namin problema yung mga family packs, yung mga hygiene kits, yung mga food packs and non-food items ng DSWD. Marami po. Yun lang kung paano namin ito i-distribute kasi nga di namin makuha talaga yung
mga locations po kung saan natin ito ipapadistribute. Though alam na siguro ng LGUs yan sa baba. Now, ang tinukan namin po ngayon, tinututukan namin is yung paggamit ng mga search, rescue, and recovery units natin para sa yung tulong po na para mapuntahan yung mga lugar na nangangailangan po ng tulong kagaya ng mga food packs, mga items po na nandito sa amin at saka DSWD po. Sa ngayon, wala pa naman ho tayo na babalitaan na mga na-injure o nasa lanta? Well, yung as of yesterday pa rin po, yung nag-iisang injured kahapon, epekto pa rin to ng mga naunang bagyo. Pero dito po sa nangyari ngayon, we're still coordinating and taking all yung reports. Doon, alam niyo na po, yung problema natin is yung communication po. So yan po ang dapat ma-actionan agad-agad. Hopefully, we can help your team through this show na maiparating po yung impormasyon na po yan. But tama po kayo, no? Communication is number one. In the meantime, sige po, we'll let you go. Thank you so much for joining us and for your time and for the updates. Please do stay safe. Alam po natin na palabas pa lang ng Pilipinas itong Typhoon Emong. We have Lawrence Mina, Regional Director of the Office of Civil Defense Region 1, coming to us live from La Union. And when we return, let's talk about the flood mitigation efforts of the Department of Public Works and Highways, or DPWH. Don't go away. Morning Matters will be back. Keep it here on One News. Good morning, I'm Gretchen Owen here in Morning Matters. We talk about the most pressing issues and give you the context behind the headlines. The Department of Public Works and Highways is targeting the completion of around 5,700 flood mitigation projects between 2025 and 2026. That's according to DPWH Secretary Manuel Bonoan. Now, these include both minor flood control works and large-scale projects across the country's 18 major river basins. Since June 2022, the agency has completed nearly 9,900 flood control projects nationwide. Bonoan said technical reviews are underway to ensure these efforts can better withstand the impacts of climate change. President Bongbong Marcos has also ordered agencies to explore flood water collection for irrigation during the dry season. Let's discuss that further with Public Works Secretary Manuel Bonoan, now joining us on the line. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga, Gretchen. Magandang umaga po sa ating mga listeners at bye-bye po. Secretary, naalala ko ho, we had you on the show last year around this time on The Big Story. And tinanong po namin kayo kung may master plan po ba ang Pilipinas pagdating sa flood control. Ang sabi po ninyo, nung panahon na yon, meron po pero marami. Kumbaga parang bawat LGU ay may kanya-kanyang master plan. Have we figured out how to integrate all of these? I mean, 1 year after? Well, that is the biggest challenge actually that we are actually facing actually, Gretchen. But what I meant before is actually that we have had completed the master plans in the 18 major river basins. No? The major river basins are the floodways that interconnects not only a province but among provinces all over the country. No? There are 18 major river basins from north to south. No? So there are completed master plans in this, and these are the projects that we're implementing in these major river basins. Aside from, of course, yung local flood control projects that are also being implemented by the department. No? Yes. Pag sinabi niyo pong 18 major river basins, ibig sabihin po, this yung sakop po nito ay maraming LGU in one river basin. Is that correct? Maraming provinces, in fact. For example, Pampanga River Basin that interconnects Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga. Yun ang mga... And of course, Pasig Marikina River Basin interconnects, of course, from
Rizal, Marikina, and all the way to Metro Manila. And of course yung ganon, these are the major river basins that we are talking about. In northern Luzon, there are also several river basins, Cagayan River Basin, that interconnects Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Ifugao, Apayao, things like this. No, these are big rivers that interconnect provinces actually. These are basins natin. Pagdating ho sa ganun, sino po ang may jurisdiction or sino po ang nagmamando? Pagdating po sa, these are infrastructure projects, kailangan po dumaan ito sa mga iba't ibang syudad, pati mga permit, pati na rin po yung mga right-of-way issues. Who is resolving all of that? Under the River Basin Program, it's the Department of Public Works and Highways that oversee the implementation of the projects that this master plan. Kasi ito, interprovincial na, so to speak, no, yung ginagawa namin dito. But of course, all these are being coordinated, of course, in the provinces that are being traversed by these rivers actually. Okay, so it is the DPWH that is responsible for bringing everybody together. But siguro po, itatanong ko lang po, no, bakit po kaya may matinding, pagbaha? Yun po yung paulit-ulit na tinatanong po ng taong bayan, despite the 1 trillion budget given to the DPWH or to flood control since 2009, bakit po kaya hindi pa ito masolusyonan? Well, I think there have been some projects. I think most of the projects that have been implemented, as we can see, are actually projects that are giving immediate relief to low-lying areas. No? And the river basins are actually in the process of being implemented at this point in time. There are a few more there are several river basins that are still in preparation stage. No? So, but yung other local infrastructure flood control projects over the years, these projects are actually projects that are just giving immediate relief to low-lying areas. One thing that we have noticed actually, Gretchen, is actually the flood control projects have not really addressed actually the issue of very riverbeds natin are very, very shallow. Very shallow. And there has not been any dredging or the silting of operations that have been undertaken. So you can just imagine, if the riverbeds are very shallow, then any downpour will just, the flood water should just overflow the river banks. These are mga challenges that you are actually undertaking within this administration actually. Ibig sabihin po yung 5,500 or 5,700 flood projects ay nakafocus dun sa immediate relief po na nababanggit po ninyo? Yung 5,000 that we have been saying includes actually also some of the major river basins program that we are undertaking. No? Yeah. Of course, marami rin yung local projects that we have been implementing also. So, pag sinabi po natin immediate relief, ano po yun? Yung po yung mga pumping station? Hindi. Iba yung yung kami na immediate protection like we construct yung revetment walls para hindi agad-agad mapaw marlang yung tubig baha pag dumarating yung mga rainy season. Yung mga ganon. But aside from that, I think we of course realize that the revetment walls will last only for a few years actually if we do not address actually siltation that is going on in yung mga rivers, yung mga river beds. No? So ito yung sinasabi natin, yung siltations are of course concern of environment. No? Kasi yung mga kabundukan natin, the erosion is very very prevalent and actually pumupunta na sa mga daluyan natin mga ilog. So
So we also have to address actually yung mga environmental issues now para maibsan din natin yung madalas na pag-filtration ng mga ating mga ilog. Yung mga gano'n. In Metro Manila, I think Metro Manila is a different story all in all actually. Because the flooding that we are experiencing in Metro Manila is actually caused by the internal drainage. Internal drainage because the flood waters in Metro Manila kasi naiipon na sa ating mga lugar na mismo, hindi na makatabi sa mga drainage systems natin in Metro Manila towards dumping stations. And what can the DPWH do? It has been granted 254 billion this year for the flood management program, and we do know that it was a contentious issue in the budget when the DPWH got a higher allocation po, ano? So kumbaga may pera naman po. Ano po ang maaaring gawin ng DPWH in the next 3 years of the administration to be able to fix this problem within Metro Manila? Let's zone in on Metro Manila. Well, aside from Metro Manila, yung sinasabi nating budget allocation is all over the country, no? It's all over the country. We just have to see to it that the projects that we are going to implement are actually worthwhile and to address actually the flooding problems as we can see it, especially that because of yung climate change phenomenon. It's a totally different phenomenon as we have been addressing before, no? Sa flood control projects. And because of this phenomenon, we need to revisit actually our design standards to make sure that the structures that we are building are more resilient and actually mas matibay para sa ating hinaharap na malalakas na ulan at malalakas na pagdaloy ng tubig baha sa ating mga rivers. Yan ang namin. So in fact, we have actually revised technical parameters that we are using before. No? Because I can remember that when before we have been using only it's a very technical term, but I think for purposes of comparison lang, ginagamit namin nito is either 15 years return period to 25 years return period, no? Yung design standard namin ngayon, we're now actually adopting anywhere between 50 years return period to 100 years return period, particularly in major flood control structures. Pero Secretary, meron po bang plano, to update the whole drainage system? Because kayo na rin po nagsabi na matanda na nga po itong mga drainage natin sa Metro Manila. Instead of actually doing the EDSA rehabilitation, is it possible to zone in, to focus on the whole drainage system, and what would it take to actually update this? Well, there is a component under the ongoing World Bank-assisted flood management program for Metro Manila to update actually the drainage system in Metro Manila because it's a major undertaking that has to be undertaken to mitigate actually flooding in Metro Manila. Now, there are other components that are included in this program, like we also have to rehabilitate yung mga pumping stations that were constructed mga 30 years ago or 20 years ago. And, this is the component that is being undertaken by DPWH, that we have to upgrade the discharge capacities of these pumping stations. The volume of water that is being catered to these pumping stations are much larger than before. So, we are now upgrading the pumping stations, about 35 of them, 35 pumping stations in Metro Manila, and we'll complete all this upgrading by next year. But then again, even if we upgrade these pumping stations, if we cannot address also waste management, yung mga basura napapasok sa mga drainage, and of course yung
resettlement issues. Kasi marami pa rin tayo mga kababayan na nandiyan sa mga gilid-gilid na mga esteros and so forth and so on. So, land use plans, also a major issue. May mga ganun doon. And, if somebody, unfortunately in Metro Manila kasi, all the cities have their own plans and the challenge is how to integrate all of this into one. Oo. Pero si MMDA po ba has jurisdiction over that? Well, of course, MMDA jurisdiction, but I can also see the predicament of MMDA because it's a coordinating body, but it's not that I don't know if there's the full authority over all the local government. So, at any rate, I think this is a program that is included into the World Bank financial, World Bank assisted program for Metro Manila. Okay. Would you be open to a congressional investigation into this and how to actually have a central flood master plan? Marami rin po kasi sa mga senador nagtatanong, isang po napunta yung budget at bakit nga po? Yes, I think hindi naman yung, we can, of course, sa administration na ito, I can only answer for this administration that the projects that may be implemented, we are open to show kung saan napunta yung mga ginawa dito sa administrasyon na ito, and it's only for the 3 years. Now, Okay. I cannot answer for the past, but I think whatever we implemented in this administration, we can show it to where they were implemented. This seems to be a more urgent, immediate problem than the EDSA highway. If you ask me, sana po mapagtuunan po natin ng resources at ng pansin. EDSA, the only thing that we are proposing for EDSA is because it's a 50-year-old pavement. And anytime soon, when it breaks, it's going to break. And it will cost more. Actually, that's why we are saying that we also need to see how we can rehabilitate EDSA at the earliest possible time before it breaks. Once the pavement breaks, it's going to be exponential. And you cannot prevent it anymore. Ano pong update doon? Meron na pong mandate ang Presidente? Yes, po. I think the president, because he just wants to, he does not want to prolong the suffering of the traveling public. So he instructed the department to look into technologies and processes that to expedite implementation of the rehabilitation. And we are just about coming up with recommendations. All right, maraming salamat po for your time today and for answering our questions. We have Public Works Secretary Manuel Bonoano. Thank you so much for joining us. Don't go away. More matters to discuss after a quick break. Keep it here on One News. Welcome back. You're still with us on Morning Matters here on One News. A charity boxing match is now in doubt after Baste Duterte demanded a hair follicle test for all officials, including President Marcos. Here is the report. PNP Chief Police General Nicolas Torre III hit the ground running, training at the boxing gym of the PNP Sports Center in Camp Crame. 6 rounds of technique, footwork, and strategy. Why, you ask? Because he accepted the challenge of a boxing match from acting Davao City Mayor Baste Duterte. This isn't your typical showdown. They're calling it a boxing match for a cause for flood victims. Mahina na nga ako eh. I really need exercise kasi medyo puro lang jogging ang ating ginagawa. Medyo hindi na masyadong ginagamitan ng talent yun eh. Takbo lang ng takbo eh. On the other side, Baste, who issued the challenge, says he's definitely game. But suddenly, he set a condition and even dragged President Bongbong Marcos into it. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials
should undergo a hair follicle drug test. Now the fight schedule for Sunday is in doubt. One thing's for sure, it won't be at Araneta as someone else already booked it. But that's not a problem. There's already a boxing ring at the Rizal Memorial Coliseum. Even a famous casino hotel offered its ballroom. Now there's a venue. And apparently, there's also a referee as well. Nagvo-volunteer ako na maging referee because I am worried that General Torre might inflict a catastrophic injury on Baste. Dahil yan si General Torre, astig yan. When asked about the boxing match, Malacanang had this to say. Kung matuloy man, good luck. Meanwhile, some parts of Bulacan are now under a state of calamity due to flooding. And for more updates, we have mobile journalist Arles de los Santos joining us live from there. Arles, kamusta ang sitwasyon sa Bulacan? Magandang umaga, Gretchen. No? Nandito tayo ngayon sa magkadugtong na barangay, ang Barangay May Sulaw at Barangay San Miguel, kung saan nga ay dalawa ito no, sa 29 na mga barangay dito sa Kalumpit, Bulacan na nalubog sa baha dahil nga sa habagat at sa sunod-sunod na pag-ulan na naranasan sa maraming bahagi ng Kamaynilan at mga kalapit na probinsya nito. Ngayon, bibigyan ko lang kayo, Gretchen, ng mabilis na tour. No? Kung makikita ninyo dito, ang ilang mga bahayan dito ay halos first floor na ng kanilang mga bahay ang baha. Actually, kanina sa ating paglilibot ay iba-iba ang lalim ng baha dito. No? Mayroong mga hanggang bewang, mayroong hanggang tibtib, mayroong mga hanggang lieg at mayroon na ring mga lampas tao. Ang problema dito, Gretchen, ay hindi lamang mga tao ang apektado nito, kundi ayan, makikita ninyo ang mga pusa at ang ilang mga aso at ang mga alagang manok dito ay kanya-kanyang diskarte na rin para hindi sila malubog dito sa baha. Kasi, Gretchen, ang May Sulaw at ang Barangay San Miguel ay dalawa sa barangay dito no, sa Kalumpit, Bulacan, nakatabi mismo ng Pampanga River. Kaya naman kapag tumaas ang tubig dito sa Pampanga River ay tuloy-tuloy din ang pagpasok ng tubig dito. At actually kalibel na nga ng Pampanga River ang tubig baha dito. At ang pinangangambahan pa nila, Gretchen, ay maaari daw magkaroon ng high tide maya-maya lamang mga tanghali. No? Kaya naman inaasahan nila na tataas pa ang tubig baha dito. Gretchen? Wiles, wala tayong masyadong nakikitang tao sa paligid mo, ano? I mean, nasan sila ngayon? At pangalawa, wala bang kuryente dyan dahil ganyang kalala yung pagbaha? Ito, Gretchen, yung ilang mga residente dito, no, kanya-kanya silang diskarte at silong sa kanilang mga tahanan at naghahanda rin sa kanilang mga bangka dahil nga kahit anong oras pwede na namang umulan at dahil nga baha, mahirap gumalaw. Ang iba dito ay lumulusong na lamang sa baha kung wala silang pambayad sa kanilang mga bangka dahil nga kailangan pa rin nilang bumili ng kanilang mga ulam at mga pagkain para maitawid pa rin ang kanilang araw-araw. Sa ating pakikipanayam, medyo mabagal daw ang dating dito ng mga relief goods o ng mga pagkain. Pero sa usaping kuryente naman, actually may kuryente dito at sa kasamaang palad, Gretchen, may naiulat kagabi na mag-asawa no, dito sa Kalumpit, Bulacan na pumanaw nga matapos makatapak ng live wire habang kumukuha ng kanilang mga gamit sa kanilang mga tahanan. Oo, so kung may kuryente dyan, paano iniiwasan yung mga ganun pang insidente nung ginagawa ng mga tao? May ilang mga residente dito, Gretchen, na pinatay na mismo no, ang switch ng kuryente sa kanilang bahay dahil yung iba na may mga second floor, kung di man sila nababaha sa taas na bahagi ng kanilang bahay, syempre ang ilan daw dito ay naiinitan pa din at kailangan ng electric fan. Lalo ngayon na medyo nag-subside ang ulan pero mahina na rin ang hangin, pero yung tubig ay nananatili dito. Actually, pati naman daw yung yung tap water ay meron naman daw dito so far. Okay, anong ang prediction nila sa paghupa ng tubig dyan? Inaasahan nila, Gretchen, na magpapatuloy pa din ang tubig baha na ito ng mga ilang araw pa raw. Dahil hanggat sa nagpapatuloy ang pag-ulan at tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa iba pang mga, mula sa iba pang mga tributaryo ng Pampanga River, ay patuloy ang pagtaas ng tubig dito. At yun nga daw, lalo may dalawang bagyo na inaasahan at medyo norte din ang tatamaan. So ine-expect na nila na ilang araw patatagal ang baha na ito. Okay, maraming salamat sa iyo sa updates mula dyan sa Bulacan. Mag-ingat ka. We have mobile journalist Arles de los Santos reporting to us live from Bulacan. Meanwhile, let's get some updates from the Local Disaster Office of Bulacan. Joining us now, we have Officer Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po sa inyo. Manuel? Magandang umaga po sa iyo, Ma'am Gretchen.
Opo. Okay, Manuel, ito nga yung reporter po namin na nasa Bulacan ngayon at ito nga nakikita natin mga eksena ay may halos kapantay na ng Pampanga River. Kamusta po ang lagay ng buong probinsya? Unang-una po, gusto nating bigyan ng pagsang-ayon yung nabanggit ni Sir Arlet kanina. Bago natin. Sa pangkalahatan po kasi, ngayon po, ang isa sa factor ng pagbaha po dito sa Bulacan ay ang high tide. So, ang high tide po natin ngayon sa araw na ito ay may kataasan. Ito po ay 4.83 at mararanasan ito ng bandang 10 a.m. up to 11 a.m. So, pataas po ito. Kaya na ngayon, si Sir Arlet, sigurado nararamdaman na po ito na mataas po yung ating level ng high tide. So, pangalawa po, ang naaapektuhan po nito, hindi lang po ang Kalumpit. Hello po. Yes. Ang naapektuhan po nito ay hindi lang ang Kalumpit, kundi mga 10 bayan pa na nasa low-lying areas natin. Magsimula sa Bando, May Kawayan, Marilao, Bukawe, Balagtas, ang Malolos, at ang higit na nga rito, yung Kalumpit. Ito yung pinaka-primary natin na nasa coastal. Itong Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Bulacan, at pati na rin ang Malolos at ilan parte na rin ng ating Claribel at Pulilan. Oo. Ano pong ginagawa natin para maprotektahan na yung mga residente? Kasi nga, nabanggit ni Arles, may namatay na dahil nakatapak ng live wire. Ano pong polisiya ng LGU po pagdating doon? Opo. Unang-una po, meron po tayong long-term solution dyan na inihatag na po ng ating PDRNC Chairman, Governor Daniel Fernando, kasama ang dalawa pang governor ng Pampanga at ng Bataan. Ito po yung pagkakaroon po, inihatag po nila ito kay Presidente mismo na kaagad naman in-approve ng ating Presidente na magkaroon na po talaga ng mega dike. Ito po yung tatawid na dike mula Bataan hanggang Manila po. Pag malagyan po ito, ito po ay projected ng 2028 na kapag nailagay po ito, malaking control po ito para sa high tide. Para maiwasan itong ganito na panay-panay na lang na kahit wala minsang ulan ay nakakaranas ng pagbaha dahil sa high tide. So pangalawa naman, yung another long-term po natin ito, yung pagdadagdag po natin ng water reservoir, kasama na po yung dam para mas higit na maintindihan. Sa pangkasulukuyan po, in coordination din po ng ating pamahalaan lalawigan, tayo po ay may ongoing construction ng Bayabas Dam. Ito po ay nasa bandang San Miguel na kung saan yung tubig na nasa upstream natin, ito po ay maaaring makadagdag para saluhin. Katulad po ito ng Angat, Ipo at ng Bustos na maaaring maging reservoir para hindi po kagad umagos ang tubig, yung mga tributaries natin, patungo sa mga mabababang lugar natin. So meron din naman tayong mga short-term solution na ginagawa. Ito na nga yung mga evacuation para mailikas sila pansamantala, pagbibigay tulong sa kanila ng mga relief goods, at yung sa bawat tawag po nila ay kaagad natin nire-respondihan sa kanilang mga nakikitang mga suliranin. Okay, bilang panghuli, very quick lang, ano pong kailangan po dyan na supplies, na relief para sa mga manonood po? Sa ngayon po kasi ay nasa about ang ating families na nasa mga evacuation center na ay nasa about 6,000 at yung families po yan, yung ating individual ay nasa about 19,000 na rin. So, kung may mga tutulong po talaga sa mga LGUs natin o mismo sa ating panlalawigan, ay ito ay higit na pasasalamatan ng ating mga kalalawigan para makatulong po sa mga nai-evacuate nating mga tao. Although sa ngayon naman po ay nakakayanan pa, pero sabi nga kanina, dahil isang pang factor natin dito, yung backflooding, magtatagal pa ng kaunti yung mga pagbaha natin habang may mataas na high tide, pati yung backflooding ay totoong maaaring magtagal pa ng kaunti ang pagbaha. Tama po kayo, at kailangan po syempre ng tulong sa ating mga evacuation centers. Sana po ay bumaba yung tubig ng mabilisan. But maraming salamat. Good to hear the long-term plans are currently rolling. We have Manuel Lucban Jr. of the Bulacan DRRMO. Mag-ingat po kayo.
And that wraps up today's episode of Morning Matters. We hope we've given you the right start to your morning. Let's go ahead and make the day matter. Let's please stay dry and stay safe over the weekend. My name is Gretchen Hall. We are One News, all sides, all the time.